Mga bansang madaling sakupin, kasama ba ang Pilipinas? Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Maraming bansang naging biktima ng pananakop dahil sa kanilang heograpiya, kahinaan sa depensa at iba pang factors na nagdulot ng kanilang pagbagsak. Hanggang sa ngayon, may ilang mga bansa pa rin na itinuturing na madaling sakupin dahil sa kawalan ng sapat na hukbong sandatahan, mahihinang persang pangseguridad at limitadong kasunduan sa ibang mga bansa na maaaring sumaklolo sa oras ng digmaan. Ngayon ay pag-usapan natin ang ilan sa mga bansang tila mahinang depensa kung sakaling may sumubok na sakupin sila. Kasama kaya rito ang Pilipinas? Tara't ating alamin. Greenland. Napakalawak pero walang kakayahang militar. Ang Greenland ay isang napakalawak na isla, ngunit sa kabila ng laki nito ay wala itong sariling hukbo. Bagamat nasa ilalim ito ng Denmark, nangangahulugan nito na kung sakaling may umatake, ang mga tropa mula sa Denmark pa ang kailangang ipadala upang ipagtanggol ito. Dahil sa malupit na klima at matinding lamig sa lugar, hindi ito madaling pasukin. Ngunit kung ang isang bansa ay may kakayahang harapin ang ganitong kondisyon, maaari nilang sakupin ito ng walang gaanong hadlang. Isa rin sa mga dahilan kung bakit tila madaling pasukin ng Greenland ay ang napakalawak nitong baybayin na halos walang depensa. Gayunpaman, dahil bahagi ito ng NATO, maaaring may dumating na tulong mula sa iba pang kasaping bansa kung sakaling may banta ng pananakop. Haiti. Mahinang depensa at maraming problema. Ang Haiti ay isa sa mga bansang may pinakamahinang depensa sa buong mundo. Matatagpuan ito sa Caribbean at nasa parehong isla kasama ang Dominican Republic. Sa kasaysayan, matagal nang dumaranas ng kawalan ng kaayusan ng bansa dahil sa iba't ibang kudeta, internal na kaguluhan at matinding kahirapan. Noong 1995, opisyal na tinanggal ng Haiti ang kanilang hukbong sandatahan dahil sa paulit-ulit na mga kudeta. Noong 2017, muling binuo ang militar ngunit napakalit lamang ng kanilang persa na nasa 500 sundalo lamang, samantalang ang kanilang pambansang pulisya ay may 15,000 tauhan. Sa isang matinding senaryo, kung saan may bansang gustong sakupin ng Haiti, halos walang magiging hadlang sa kanilang pananakop. Bukod sa mahinang depensa, ang bansa ay dumaranas din ng matinding katiwalian, kawalan ng estratehikong suporta mula sa ibang mga bansa at madalas na natural na sakuna tulad ng lindol at bagyo. Bagamat malakas ang diwa ng mga mamamayan nito, maaaring hindi ito sapat upang labanan ng isang organisadong persang militar mula sa labas. Costa Rica. Isang bansang walang hukbo. Kilala ang Costa Rica bilang isa sa mga pinakamapayapang bansa sa mundo at isa rin ito sa ilang bansang walang opisyal na hukbong sandatahan. Noong 1949, voluntaryong binuwag ng Costa Rica ang kanilang militar at nagtuon na lamang ng pondo sa edukasyon, ekonomiya at iba pang sektor. Bagamat magandang epekto nito sa kanilang ekonomiya at pamumuhay, nagiging isang malaking kahinaan ito pagdating sa usapin ng depensa. Kung sakaling may gustong sakupin ng Costa Rica, wala itong opisyal na sandatahang lakas na maaring lumaban sa kaaway. Ang tanging persang pangseguridad na mayroon ng bansa ay ang kanilang pambansang pulisya na may humigit kumulang 10,000 tauhan. Sa isang sitwasyon kung saan may umatake, maaaring mabilis nitong matalo ang mga ito. Gayunpaman, dahil malapit ito sa Estados Unidos at may malakas na ugnayan sa iba pang bansa, maaaring mabilis na may tumulong sakaling may banta ng pananakop. Ngunit tulad ng ibang malilit na bansa, maaaring hindi agad makarating ang tulong sa oras ng kagipitan. Tuvalu. Napakaliit na isla at walang depensa. Ang Tuvalu ay isa sa pinakamaliit at pinakahiwalay na bansa sa buong mundo. Matatagpuan ito sa Pacific Ocean at binubuo ng 9 na isla. Dahil sa napakaliit nitong ekonomiya at populasyon, wala itong sariling hukbong sandatahan. Ang seguridad ng bansa ay hawak lamang ng isang maliit na persa ng pulis. Walang mga tangke, eroplanong pandigma o kahit na anumang sandatahang lakas upang ipagtanggol ang kanilang soberanya. Ang isang posibleng hadlang sa sinumang gustong sakupin nito ay ang kanyang geographical na lokasyon. Dahil napakaliit ng isla at malayo sa ibang bahagi ng mundo, maaaring hindi sulit ang pagkuha nito. Ngunit kung ang isang bansa ay may interes sa pag-angkin sa teritoryo nito ay walang masyadong magiging sagabal sa kanilang pananakop. Aruba. Limitadong depensa at malayo sa Netherlands.
Ang Aruba ay isa sa isla ng Caribbean na bahagi ng kaharian ng Netherlands. Bagamat may proteksyon mula sa Dutch government, wala itong sariling hukbong sandatahan. Ang seguridad ng isla ay nakasalalay lamang sa isang maliit na pwersa ng pulis na may humigit kumulang 650 tauhan. Isa sa mga kahinaan ng Aruba ay ang layo nito sa Netherlands, kaya't kung sakaling may umatake rito, maaaring matagalan bago dumating ang tulong mula sa Netherlands. Ang posibleng pagsakop sa isla ay maaaring maging madali para sa isang mas organisadong hukbo. Gayunpaman, dahil sa isa itong sikat na destinasyon para sa mga turista, maaaring may mabilis na tugon mula sa pandaigdigang komunidad kung sakaling may banta ng pananakop. Dumako naman tayo sa Pilipinas. Bagamat may ilang hamon pagdating sa depensa, ay hindi maituturing na madaling sakupin ng Pilipinas. Isa sa pinakamalaking dahilan ay ang geographical nitong posisyon bilang isang archipelagong bansa. Napapalibutan ito ng malawak na karagatan, kaya't hindi madaling lusubin ng isang dayuhang hukbo nang hindi agad napapansin. Ang pagkakaroon ng daandang isla ay isang natural na depensa rin dahil nangangailangan ito ng masusing pagpaplano at malaking persa upang ganap na masakop. Bukod pa rito, bagamat hindi kasing lakas ng militar ng ibang malalaking bansa, may sapat na kakayahan ng Armed Forces of the Philippines upang ipagtanggol ang soberanya ng bansa. Mayroon itong hukbong panghimpapawid, hukbong dagat at hukbong panlupa na patuloy na pinapalakas sa kabila ng mga limitasyon sa budget at kagamitan. Isa rin sa pinakamalaking hadlang sa sinumang susubok na sakupin ng Pilipinas ay ang matibay na kasaysayan ng mga Pilipino sa guerrilla warfare. Sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol, Amerikano at Hapon, napatunayan ng mga Pilipino na kaya nilang lumaban gamit ang mga matatalinong estratehiya sa labanan, lalo na sa mga kabundukan at kagubatan. Ang ganitong uri ng pakikidigma ay maaaring maging malaking hadlang sa sinumang mananakop. Dagdag pa rito, hindi rin maaaring baliwalain ng malalakas na pandaigdigang alyansa ng Pilipinas. May umiiral itong kasunduan sa Estados Unidos at iba pang mga bansa tulad ng Mutual Defense Treaty na maaaring magbigay ng suporta sa oras ng matinding pangangailangan. Dahil dito ay anumang banta ng pananakop ay maaaring agad na harapin, hindi lamang ng Pilipinas kundi pati na rin ng mga kalyado nitong mga bansa. Sa kabila ng mga suliranin tulad ng territorial disputes at internal conflicts, hindi maituturing na madaling sakupin ng Pilipinas. Ang kombinasyon ng heograpiya, kakayahan ng militar at kasaysayan ng matibay na paglaban at suporta mula sa mga pandaigdigang kalyado ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit nananatiling mahirap mapasailalim sa dayuhang kapangyarihan ng bansa. Ang madaling pagsakop sa isang bansa ay hindi lang nakabatay sa lakas ng militar, kundi pati na rin sa heograpiya, politika, ekonomiya at ugnayan nito sa ibang mga bansa. Habang may mga bansang madaling pasukin, may mga hadlang din na pumipigil sa mabilis na pananakop. Ikaw kaibigan, ano sa palagay mo? Sa tingin mo ba, dapat pang palakasin ng Pilipinas ang depensa nito? Mag-iwan lang ng komento sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang kalaman tulad nito.